Alam nyo ba mga kwento na noon ay sinabi na ni Jonas One Punch Sultan na walang imposible? Hinamon si Naoya Inoue at dapat harapin ang sariling takot ni Inoue at yan ay walang iba kundi si One Punch Sultan. Muling naging maingay ang mundo ng boxing matapos matapang namunin ng kaubayan at dati nakatalo kay John Riel Casimero na si Jonas Sultan ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na pound-for-pound fighter sa buong mundo, ang apo na si Naoya Manso Inoue. Sa kabila ng impresibong rekorso ni Inoue, nananatiling walang talo, hindi nasisindak ang One Punch Man. Alam nyo ba mga kwento na hindi baguhan sa malalaking laban si Sultan? Bukod sa tagumpay nito laban kay Casimero noong 2017, sa isang panayam sa ABS-CBN, inamin ni Sultan na marami ang nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan, ngunit nananatili ang kanyang tiwala sa sarili. Laging sinasabi ng mga tao sa paligid ko na hindi ko siya kayang talunin, pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, imposibleng wala man lang paraan para manalo. May paraan pa rin para manalo ako. Dagdag pa ni Sultan. Wala siya anumang takot na pumalo sa loob ng ring laban sa tinaguriang monster ng Japan. At anya, pangarap ng bawat boksingero ang makapagpabagsak ng isang world champion. Gusto ko lang na maging positibo si Inoue sa laban na ito at harapin niya ang takot sa loob ng sarili niya nang walang pag-alinlangan. Ang kailangan lang gawin ay bugbugin siya. Yan ang mga patotsyada ni Sultan noon na kung saan naniniwala talaga siya na kaya niya talunin si Inoue. Kung natalo nga raw niya itong si Casimero, si Inoue pa kaya? Samantala, John Riel Casimero natawa na lang at natuwa sa suporta na ibinigay ng kanyang lokal na pamahalaan. Kaya tara, ating panuorin ang interview ni Casimero mula kay Sir Rapido Alan. At syempre, video courtesy po tayo kay Sir Rapido. Ngayon, ano na ang naipundar ng isang kwadro alas? Marami na. Hindi ko na namalayan iba eh. Marami na. At balita ko, gusto pang magpundar dito sa lalawigan ng Pangasinan, particular dito sa Barangay Bulasi sa San Fabian. Yun nga yung gusto kong kaya naghanap-hanap kami dito ng bahay. At lalo swerte talaga dahil sobrang bait ng Vice Mayor dito sa lugar na to. Samantalang gusto talaga niya ako na bigyan ng lupa dito. Kaya sabi ko, sobrang blessed ko yan na binigay sa atin. Gusto kong pag-usapan natin sapagkat dito sa San Fabian ay marami tayong promising boxers. Pero hindi na bibigyan ng pagkakataon. Yun nga yung sabi ko ni Vice Mayor, Vice, bigyan natin yung kabataan dito na buhay yung boxing nila. Kasi kapag may magpursige talaga sa kanila, dun nila makikita na magpursige din talaga sila. Kasi kapag samantalang pag dito lang, yung nasa isip nila parang hindi tayo, hanggang dito lang tayo. Kailangan nila na mayroon ng parang magbigay ng sa kanila daan na matupad yung pangarap din nila magiging champion. Ang tinutukoy ho ni Kuya John Riel Cuadro Alas Casimero ay si dating Mayor at ngayon Vice Mayor Danny Agbayani na meron hong ipinangako si dating Mayor na 500 square meters na pagtatayuan ho ng boxing gym dito ho sa San Fabian. So, natanong ho ba ninyo, Champ, Kuya, kung kailan may sasakatuparan ito? Yun, plano ni Mayor. Baka pagbalik ko, baka ayusin na namin. Okay, so ibig sabihin, sa pamamagitan mo ay magkakaroon tayo ng mga boxers dito sa lalawigan ng Pangasinan na kung pwedeng sumikat katulad mo. Magpa-boxing tayo dito. Magpa-boxing tayo dito. In fact, nangyayari ho yan, pero pang-amateur lang talagang Pero itong plano mo, hindi lang siguro pang-amateur ito. Pang-amateur, pang-pro, pang-world class talaga. Dahil nandito nandiyan, maraming sumusuporta sa akin May promoter ako na sa ibang bansa, kahit saan. Kaya madali na natin sila mahanapan ng mga kalaban. Sila, yung mga boxer dito, mag-training na lang. Mag-training, mag-tiyaga. Dahil ako na bahala sa kanila kung paano sila sikat. So, gaano ka sa bawat suntok may pangarap sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento.
Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.